Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Ang Mga Taguan ni Tristan. Ito ay isa sa mga chikiting stories na mula sa Department of Human and Family Development Studies sa College of Human Ecology sa UP Los Baños. Ito ay isinulat ni Paeng Ferrer at Dr. Laude at iginuhit din ito ni Paeng Ferrer at ang nag-edit naman ay si Kate Del Rosario. Sige, simulan na natin ang kwento ni Tristan. Tristan? Tristan? Nasaan na ba si Tristan? Paghahanap ni Nanay Linda isang umaga. Narito kaya siya sa likod ng pinto? Wala. Sa loob ng aparador? Wala rin. Mahahanap pa kaya ni Nanay Linda si Tristan? Tignan natin, ha? Tristan? Tristan? Nasaan na ba si Tristan? Nasa ilalim pala ng kama. Narinig ko po kasi napababakunahan ako. Paliwanag ni Tristan. Natatakot po akong magpabakuna. Ayoko pong pumunta sa ospital. Ano kaya ang bakuna at bakit natatakot si Tristan dito? Maliit ang tindig ni Tristan, kaya't kasyang-kasya siya sa ilalim ng kama at kung saan-saan pang sulok. Lagi siyang nagtatago sa iba't ibang lugar tuwing natatakot siya. Nasubukan na niyang magtago sa likod ng mga halaman, sa loob ng baul, at sa ilalim ng hagdan. O nagtatago rin ba kayo sa mga lugar na iyon sa inyong bahay? O yun yung mga lugar kung saan nagtatago si Tristan. Si Nanay Linda naman ay nananatiling maunawain at mapagkalinga kay Tristan. Tuwing natatakot at nagtatago si Tristan, matiyaga siyang naghahanap at nagpapaliwanag dito. Hinanap niya si Tristan sa likod ng kortina, sa ilalim ng upuan o kaya'y sa loob ng garahe. Tristan! Tristan! Nasaan na ba si Tristan? Laging sigaw ni Nanay Linda. Talagang napakabait ng kanyang nanay. Umiyak si Tristan at ayaw niyang lumabas mula sa ilalim ng kama. Gumamit si Nanay Linda ng flashlight dahil madilim roon. Ano ang dahilan at natatakot kang magpabakuna? Tanong ni Nanay Linda. Masakit daw po kasi yun. Sabi ng kalaro kong si Ferdy. Dahilan ni Tristan. Lalabas pa kaya si Tristan mula sa ilalim ng kama? Ano sa palagay niyo? Dahil takot na takot siya, lalabas pa kaya siya sa ilalim ng kama? O sige, tignan natin kung lalabas siya. Pero, naalala mo ba ang nangyari kay Ferdy? Hindi ba't nagkasakit siya ng malubha? Ano nga ba ang pakiramdam ng may sakit? Hindi mapigilang umubo, mainit ang katawan, walang ganang kumain, hindi makapaglaro, matamlay at nanghihina. Siyempre, ayaw nating magkasakit, hindi ba? Kaya tayo nagpapabakuna ay para maiwasang magkasakit. Ayan, ipinaliwanag ni Nanay Linda, kung bakit importante ang magpabakuna. Sa palagay ninyo, lalabas na ba siya sa ilalim ng kama at papayag ng magpabakuna? Tignan nga natin. Halina, lumabas ka na mula sa ilalim ng kama. Mahinahong pagyaya ni Nanay Linda. Tumahan na si Tristan sa pag-iyak at dahan-dahang gumapang palabas. Maya-maya'y pumunta sila sa ospital. Naku, dadala na ni Nanay Linda si Tristan sa ospital. Nakamaskara at nakasuot ng face shield sina Tristan habang nasa ospital. Matapos pumila at magsagot ng mga dokumento, pumasok na sila sa loob ng klinika.
Bakit nga kaya sila naka-maskara at naka-face shield? Ba't sila naka-face mask at naka-face shield? Sino ang nakakaalam kung bakit kailangan nilang mag-face mask at face shield kahit nasa ospital sila? Tignan ko nga kung alam ninyo kung ba't sila naka-face mask at face shield. Okay. Ayan, syempre nagpe-face mask sila or naka-face mask sila at naka-face shield kasi 'di ba pandemic kayo, no? Umiiwas silang magkaroon ng sakit na COVID-19. Yan, sige, tuloy na natin ang ating kwento. Tristan? Tristan? Nasaan na ba si Tristan? Nasa ilalim pala ng lamesa. Bakit ka nagtatago sa ilalim ng lamesa? Mabait na tanong ni Doktora Pat na nakasuot ng puting jacket. Natatakot po kasi ako sa bakuna. Ano po ba ang bakuna? Hindi nga pala alam ni Tristan kung ano ang bakuna. Magtataka ka pa ba kung bakit siya natatakot dito? Ang bakuna ay gamot na itinuturo kadalasan sa braso natin upang palakasin ang resistensya at depensa ng katawan. Laban ito sa mga mikrobyo o virus na nagdadala ng sakit katulad ng sakit na tumapok kay Ferdy. Pero madali na lang ito para sa iyo dahil simula ng baby ka pa hanggang bago pumasok sa nursery ay binigyan na kita ng bakuna. Naalala mo pa ba? Kapag nabakunahan ka ngayon, mas magiging matibay ang iyong katawan at kayang labanan ng sakit na dala ng COVID-19. Maiiwasan mo ring madala sa ospital para gamitin. Unti-unti ay lumabas si Tristan mula sa ilalim ng lamesa at doon lamang niya napansin na parang isang palaruan ng klinika ni Doktora Pat. May mga stuffed toys, manika at laruang kotse sa kanan. Meron namang mga candy at tsokolate sa kaliwa. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa mga laruan at kending ito? Sa tingin niyo ba magpapabakuna na si Tristan matapos niyang makita yung mga laruan at mga candy sa klinika ni Doktora Pat? Nga natin. Napakabait na manggagamot ni Doktora Pat. Minsan ay nakikipaglaro at pinapatawa niya ang mga batang pasyente para mawala ang takot nila. Kung papayag ang nanay mo, ibigyan kita ng candy matapos mong magpabakuna. Masayang pahayag ni Doktora Pat kay Tristan. Pumayag na si Tristan na mabakunahan. Iniisip niya na para siyang isang superhero na matapang at hindi natatakot sa bakuna. May superhero bang nagtatago sa ilalim ng lamesa? Itinurok ang bakuna sa balikat niya. Sumunod ay pinunasan ng balikat niya ng bulak at alkohol. Matapos nito, ay binigyan siya ni Doktora Pat ng lollipop. Habang hawak ang lollipop, nagwika si Tristan na, "Hindi naman po pala gaanong masakit ang bakuna. Salamat po sa panggagamot sa akin." At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ang pamagat ng ating kwento? Sinong nakakaalala? Ang mga taguan ni Tristan.